Magandang araw Pilipinas, magandang araw buong mundo, magandang araw sa lahat ng mga OFW natin na nandyan sa gitnang silangan. At syempre gusto ko rin batiin ang ating mahal na Pangulo ng Pilipinas. Sa video ito gusto ko nga palang talakayan ang mga napakinggang kong salaysay ng ating presidente at ng kanyang administrasyon na sinusubukan naman daw nila na ilikas sa mga Pilipino at nasa kanila na ang database kung ilang mga Pilipino ang gustong umuwi papuntang Pilipinas na naiipit sa gitna ng tensyon ng Iran at Amerika. Here at home, Philippine President Fernando As of ANC mga tol, pakinggan natin ang balita tungkol sa salaysay ng ating presidente. Marcos admits that the Philippine government has no means. Has no means. Ang pangit din ng pagbabalita. Ibig sabihin wala tayong sapat na kakayahan upang magpauwi. Region remain closed. Land travel, he explains, is also not yet a safe option since vehicles can be targeted by drones. Over 1,400 Filipinos from across the Middle East have requested repatriation. 1,400 out of 2.5 million people of OFWs na nakabase dyan sa gitnang silangan mga tol. Sa ngayon, Ngayon, pakinggan natin ang salaysay. On the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron tayong 3 oras. Ready na tayo. Okay, gano'n naman, willing naman ang ating presidente pero no means. No means, bro. Nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, di tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. At mahigit kumulang out of all 2.5 million na kataong nakabase dyan sa gitnang silangan. Meron na po tayong feedback from the OFWs na willing to repatriate around 1,476 persons na po ang dumulog sa ating departamento ng migrant workers. Ayan, ang gusto ko lang po sabihin, tama naman po na sinabi ang ating presidente sa kanyang mga salaysay na maaaring maging delikado ang paglikas sa inyo kung gagawin natin through airspace dahil sarado na raw po ang mga airports at binomba na. At pwede naman daw po magpadala ng eroplano mula sa ating bansa pero baka magkaroon daw po ng friendly fire kasi ng mistaken identity katulad ng mga jet fighters na naganap na pinalipad ng Amerika na binomba ng Kuwait at 3 sa mga jet fighters ng Amerika ang napasabog ng Kuwait nang hindi sinasadya. Yun po daw po ang iniiwasan ng ating Pangulo. At pangalawa, pwede rin naman daw po ng land transportation. Hindi naman daw po imposible yun. Pero iniiwasan din po ang masangkot sa ganong kaguluhan. Dahil kapag nakakitaan daw po ng napakaraming sasakyan, maaaring pasabugin na lang ito ng walang dahilan. At pwede daw po makapukaw ng atensyon ng mga kalaban sa gitna ng giyera. Ayan po. Pero gusto ko po lang iudyok ang kalooban ng ating presidente na baka ito na po ang oras para pasiklabin niyo po ang kalooban ng bawat Pilipino na naniniwala sa inyo na hindi ko naman po sinasabi ito ay mga rason lamang ng inyong isinalaysay pero meron na pong naging sample na nakauwi po mula po sa UAE at ayan po ang pamilya ni Ann Curtis na nagdaan po sa Muscat from UAE to Muscat at open airspace pa rin po ang Oman at kung sila po ay nagawa nilang mailikas ang kanilang mga sarili, paano na lang po ang ating gobyerno? At parang di ko po nakikitaan ng logic ngayon na aking mahal na presidente dahil out of 2.5 million na OFW na nakabase dyan sa gitnang silangan, 1,476 at hindi pa ganun kalala ang tensyon, bakit ang ating pamahalaan ay hindi pa kayang gawa ng paraan na mailikas itong ating mga mamamayang Pilipino na nasa gitna ng panganib? At syempre, palagay ko bilang isang ordinaryong tao, aking mahal na presidente, gusto ko lang naman kayong bigyan ng mungkahi na
samantalahin nyo po ang oras na ipakita sa bawat Pilipino na pinaprioritize nyo po ang kaligtasan ng mga Pilipino kahit konti pa lang po ang willing. Pasiklaban nyo po, gumalaw po kayo, bigyan nyo po ng budget para nakikitaan ko po kasi ng rason na parang walang budget pa na allocated para sa ating mga OFW na parang mali dahil sila po ang isa sa mga kauna-unahang mga tao na nagpapataas ng ating ekonomiya sa mga OFW remittances. Napaka-unfair naman po kung wala pong allotted budget para sa mga ganitong krisis sa ating mga mahal na OFW. Maging patas naman po tayo. Kung 1,400 pa lang yan at hindi nyo na po maipalipad at mailikas, paano na lang po ang 2.5 milyong mga Pilipino na gusto lahat umuwi? Inintayin nyo pa po bang magsabay-sabay yan na magsabi na lahat po kami gusto umuwi? Paano nyo po gagawa ng paraan yan kung sa 1,476 na tao na naitala ninyo sa inyong mga database ay hindi nyo na magawa ng paraan? Sana po, aking mahal na presidente, hindi naman po ako against sa inyong administrasyon at sa inyong mga ideya. Pero samantalahin nyo po sana na ibahin ang pag-iisip ng bawat mamamayang Pilipino na maniwala ulit sa ating gobyerno at sa inyong kakayanan at abilidad bilang isang mabuting presidente. Ito na po ang oras para ipakita na ang Pilipinas hindi po tayo basta-basta at ang aming presidente ay isang napakagiting na presidente. Sana po, aking presidente, Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ituloy niyo po ang legacy ang naiwanan ng inyong ama. At gusto ko lang po ibahagi na naniniwala po ako sa inyo dahil isa po ako sa inyong mga botante. At para sabihin ko po sa inyo na nagparehistro pa po ako para lang maiboto kayo. 32 anyos na po ako, no? Aking mahal na presidente. Isang beses pa lang po ako bumoto sa buong buhay ko. At sana, sa lahat ng pagbabati ko sa iyo, sa lahat ng pambabato negatibo sa iyo, dito, maisaayos mo at mapasiklaban mo lahat ng mga haters mo. Aking mahal na presidente, yun lang. At sa ating mga OFW na mga willing umuwi at sa mga hindi pa umuwi, wag po sana sumama ang inyong loob dahil hindi po ako nananakot. Dahil kakampi niyo po ako dito. Ang gusto ko lang po ang kaligtasan ninyo. Siyempre, mahal ko po ang bawat mamamayang Pilipino. Ayun lang ho, at mag-iingat po kayo palagi dyan. At sana pakinggan ninyo rin pala ang ating presidente dahil nga wala pang action. Stay indoors. At kung nasa UAE ka at sa mga karatig bansa na GCC, kung may informasyon na po kayo tungkol sa bomb shelters and nuclear shelters, please alamin nyo po. At karapatan nyo rin po mabuhay at maging payapa, no? Para gawa lang po kayong action, hindi po ito pananakot, no? Bigyan nyo lang pong option yung sarili ninyo na hindi po kayo maiipit sa tensyon na malala. Hanap po kayo ng mga bomb shelter, yun lang po. At sa aking asawa at aking kapatid, aking mga kamag-anak, ang aking pamangkin at ang aking mga kaibigan nandyan sa UAE, magdasal po kayo at sana ligtas po kayo at wala pa pong napapahamak sa inyo. Yun lang po. Ako nga po pala si Billy Jack Sanchez. Isa rin po akong dating OFW ng Gitnang Silangan at ramdam ko po ang struggles ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. Peace out po.